Kung sabihin nating ang unang asterisk Final Destination ay isang tumpak na pag-atake sa malas ng isang individual, ang pangalawa naman ay isang malamig at mabisang pagpatay sa maraming tao. Kahit na pinakamaraming duguan sa buong serye, hindi ito isang mura at walang kwentang pagpapakita ng karahasan. Simple lang ang dahilan. Dahil ang nagsulat ng kwento, galing ito sa henyo na sumulat ng asterisk The Butterfly Effect. Samahan ninyo si Whitey habang tinutuklas natin ang mga nakamamatay na pahiwatig sa pagkalipol na ito. Ang kwento ay naganap sa bisperas ng ika-180 anibersaryo ng Flight 180. Si Kimberly, ang bidang babae, ay magro-road trip kasama ang mga kaklase niya. Pansinin ang ilang detalye rito. Ang interview sa telebisyon ay pinag-uusapan kung posible bang makaiwas sa plano ng kamatayan. Ang kutsilyong panggupit sa ilalim ng magnifying glass. Ang talam ay nakaturo kay Kimberly. Ipinahihiwatig nito na may panganib sa kanya. At kung anong uri ng panganib iyon, ang sagot ay nasa itinerary ni Kimberly. Ang road trip sa cover. Ang ibig sabihin ay paglalakbay sa kalsada. Ngunit dahil natatakpan ang letrang T, naging RIP na lang. Ang paikling salitang ito ay karaniwang nakaukit sa mga lapida. Ang ibig sabihin ay rest in peace. Ibig sabihin, ang lugar kung saan nangyari ang aksidente ay nasa isang highway. Habang pumipilipit ang screen ng telebisyon, ang eksena ay lumipat mula sa kwarto patungo sa kinabukasan. Iyon ay ang anibersaryo ng pagbagsak ng Flight 180. Si Kimberly at ang matalik niyang kaibigan ay susando sa iba nilang mga kaklase. Pero pagkaalis pa lang nila, natuklasan ng ama nila na may tagas ang sasakyan, at ang kulay pa nito ay napakaganda. Pagkatapos ay dumating sila sa entrance ng highway, pero dahil si Kimberly ay isang baguhan sa pagmamaneho, muntik na silang mabangga sa sasakyan sa unahan. Nang mga oras na iyon, isang kamay ang biglang dumampi sa salamin, at ang kulay ng guwantes ng matandang ginang. Ganoon din, matingkad na pula at nanlalaki ang mga mata, nakatingin sa mga basag na bote sa sahig. Agad namang tumawa ang mga kaklase at kaibigan niya. Dahil naaawa si Kimberly, dali-dali siyang sumabay sa daloy ng trapiko. Ngunit kasabay niya pala ang isang school bus. Sunod-sunod na banggaan ng sasakyan. Sunod-sunod na banggaan ng sasakyan. At ang nakasulat sa streamer ay, malinaw na ang Abraham High School, kung saan nag-aaral sina Alex. Para sa mga hindi nakakaalam, pwede ninyong panoorin ang explanation ng part 1. Para mailihis ang atensyon, binuksan ni Kimberly ang radyo. Ang narinig niya ay may kinalaman din sa Flight 180. Dali-dali niyang inilipat sa music channel. Ngunit ang liriko pala ay Highway to Hell. Para sa isang taong nagmamaneho, medyo malas ang kantang iyon. Nang mga sandaling iyon, tumawag ang kanyang ama, at pinapante siya sa gilid ng daan para tingnan ang sasakyan. Gusto mag-overtake ni Kimberly. Bigla na lang may sumulpot na truck sa likuran. Mabuti na lang at hindi gaanong mabilis ang takbo nila. Agad ding kumalma ang sasakyan. Pero bago pa man makahinga si Kimberly ng maluwag, may nakita siyang bata na nagpapabanggaan ng mga larwang sasakyan. Nakita niya ang pagkakahawig ng mga ito, at lalong lumakas ang kutob niya. Pero sayang naman kung sisirain ko ang kasiyahan nilang tatlo. Kaya kailangan kong magpatuloy kahit na nahihirapan na ako. Pero sa sumunod na segundo, gumulong ang troso mula sa truck na may dala nito. Si Thomas, ang pulis na abala sa pag-aayos ng kape, ay tinamaan sa pang-itaas na parte ng katawan at nauwi sa pagiging pira-piraso. Ang pangalawa ay si Eugene. Sinubukan niyang iwanan ang sasakyan, dahil sa sobrang bilis ng takbo at basa pa ang daan. Naipit siya ng sarili niyang sasakyan at namatay. Ang pangatlo ay si Rory. Nasagi ng kahoy habang umiiwas. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at tumilapon. At nabangga pa ng isang truck sa likuran kaya't nauwi sa mga pira-piraso. Ang pang-apat ay si Katie. Naabutan ng aksidente dahil abala sa pagtawag. Sumalpok sa kahoy. Tumaob ang sasakyan. Ang pang-5 at pang-6 ay mag-ina. Gusto ni Nora na huminto, pero naipit ang preno ng bote ng tubig na nahulog ni Tim. Dir-diretso ang sasakyan na sumalpok sa kahoy. May pagsabog. Ang pang-7 ay sina Kimberly at iba pa. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa kahoy. Sumalpok ito at tumilapon. Nakaiwas si Alvin sa kahoy, pero bumangga naman siya sa tangke ng gasolina ng truck. Nang magising si Kimberly, nakita niya si Alvin na nagpupumiglas sa apoy, pero sa sumunod na segundo,
Bigla na lang siyang ginaising ng matandang babae, pamilyar na guwantes. Isang matinding takot at gulat ang biglang sumapi sa kanya. At nang makita niya ang school bus ng Abraham High, mas lalong nakatiyak si Kimberly, na ang lahat ng nangyari kanina, ay hindi pa naginip. Anong nangyari? Magkakaroon ng malaking aksidente sa sasakyan. Tayong lahat ay mamamatay. Nakita ko na. Tama na. Ako na ang magdadrive. Hindi. Totoo ang sinasabi ko. May mali. Nakita niyang hindi siya pinaniwalaan ng tatlo. Agad na binuksan ni Kimberly ang music channel. Ang tugtog pala roon ay ang kantang Highway to Hell. Pero kahit na ganito, ayaw pa rin maniwala ng matalik kong kaibigan. Kaya naman, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kimberly, at binilisan na ang pagpapatakbo ng sasakyan at inihinto ito sa gitna ng kalsada. Agad na napansin ni Thomas ang kakaibang kilos, at sinabi kaagad ni Kimberly ang nakita niya. Pero dahil napaka-imposible ng lahat ng ito, akala ni Thomas ay may diferensya na siya sa pag-iisip. Kaya naman ibinaba ko si Kimberly sa sasakyan, para maaliw. Nawalan ng pasensya ang mga nasa likuran at sunod-sunod na nagbusina. Pati ang buntis at si Alvin ay lumapit na at nagmadali. Habang nag-uusap kami, biglang sumulpot ang truck sa harapan namin. Iyan ang truck. Iyan ang magpapahamak sa ating lahat. Dapat mo itong pigilan. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na dapat kang kumalma. Bakit ba hindi mo ako sinusunod? Dito natin makikita ang nakasulat sa babala na may konstruksyon na malapit dito, at ang distansya ay 180 talampakan. At dito, may magtatanong, hindi nakatulog si Kimberly. Paano siya gising mula sa panaginip? Alam na alam ito ng mga madalas magmaneho. Kung maraming nakaharang na sasakyan sa isang intersection, ang mga nasa unahan, tiyak na unti-unti silang nakapasok sa linya. Ibig sabihin, nakapila na si Kimberly noon at inaantok na, kaya pala biglang napapreno. Ang pakiramdam ng kamatayan ay nagmula sa panahong ito, at ang sumunod na panawagan ni Thomas para sa tulong, ay may paliwanag din. Ito po ang numero 13, humihingi po kami ng tulong medikal. May malubhang aksidente sa sasakyan dito. Ang mga madalas manood ng American Horror Story ay alam na alam ito. Ang numerong 13, sa kulturang kanluranin, ay sumisimbolo ng malas. Kaya naman ang mga nakaligtas sa aksidente, ay sina Thomas, Eugene, Rory, at Katie. Ang mag-ina ni Nora, si Alvin, at si Kimberly 8 tao. Kung susundin ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay sa naunang pelikula, si Thomas ang dapat na unang mamatay. Ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, ang pagkakasunod-sunod ng mga pagkamatay sa pagkakataong ito ay lubos na naiiba. Tungkol naman sa kung sino ang unang mamamatay, patuloy nating panoorin. Sa silid tanggapan ng istasyon ng pulisya, ang mga nakaligtas ay hindi gaanong nag-alala sa aksidente sa sasakyan, at nagsisigawan para makaalis na. Ngunit ang mga susunod na sasabihin ni Kimberly. Pero bigla silang nanindig ang balahibo. Pwede nyo bang ikwento kung ano ang nangyari? Para bang nasa eksena mismo kami. May masamang kutob ako, bago pa mangyari ang lahat. Parang ano? Alam kong parang hanggal ang pakinggan. Pero narinig na ninyo naman siguro, ang tungkol sa Flight 180, di ba? Yung mga estudyanteng biglang bumaba ng eroplano, 1 taon na ang nakalipas simula noon. Pareho ang nararamdaman ko sa kanya, si Eugene, ang sama ng tingin niya. Kahit na sikat ang nangyari sa Flight 180, may ilang nakaligtas na sinasabing tadhana ng mamatay, pero ang tingin niya, hype lang yan ng media. Pagkasabi niya noon, mas lalong hindi na sila nagseryoso ang iba. Isa-isang umalis sa presinto, pero agad, nabayaran nila ang kanilang pagkawalang alam. At ang mga unang hinanap, siya si Alvin, ang nanalo ng malaking premyo. Pansinin ang ilang detalye rito. Halos ipinakikita na nito ang buong pangyayari sa kanyang pagkamatay. Una, ang modelong ambulansya. Eksakto sa ambulansyang ginamit sa paglilipat ng kanyang bangkay. Pangalawa, ang manika na kulang ng isang mata. Ipinapakita ang kanyang kamatayan. Pangatlo, ang sticker ng apoy na ibon sa pinto. Dagdag pa rito,
Ang minamaneho niya ay isang Pontiac Firebird. Walang dahilan ng kamatayan para hindi matupad ang kanyang kagustuhan. Pang-apat ay ang natapon niyang harina. Ito ang pangunahing trigger point sa plano ng kamatayan. Pang-lima ay ang mga magnet na letre na nahulog sa kahon, na ang hugis ay parang hagdan. At siya nga ay namatay dahil sa nahulog na hagdan. Susunod, babalik tayo sa istorya. Inilagay ni Alvin ang kahon sa microwave, at agad na pinagmasdan ang kanyang nakuha. Pagkakuha pa lang ng singsing, ay nangyari na ang aksidente. Agad na inabot ni Alvin, ngunit hindi lang niya nakuha ang singsing, kundi naipit pa ang relo sa kanal. Kahit anong pilit niya, hindi ko ito mahayla, at nagsisimula ng umusok ang kawali. Dali-dali siyang kumuha ng sabon para pampadulas. Ngunit wala pa ring nangyari, at saka tumunog ang alarma. Nakita iyon ni Alvin at agad na kinuha ang malapit na tuwalya, at pinaghahampas ang kawali, ngunit hindi naman napatay ang apoy. Sa halip ay nabagsak niya ang kawali sa sahig, kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Nasira rin at nawalan ng silbi ang mga alarma sa dingding. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang likod. Bigla ang binawi ni Alvin ang kanyang kamay. Sa oras na iyon, hindi na niya ininda ang bagong bilhin niyang relo. Dali-dali siyang kumuha ng fire extinguisher sa aparador. Ngunit dahil kulang ang pressure, ilang spray lang, ay sira na. Sunod-sunod na bumagsak din ang bintana. Hindi na nakapag-isip pa si Alvin. Diretsyong ginamit ang upuan para basagin ang salamin at makatakas. Pagkatapos ay sumabog ang loob ng bahay. Dahil sa kawalan ng pag-asa, kailangan niyang bumaba sa hagdan. Ngunit natigil siya sa ere. Sinubukan ni Alvin na sipain ito palayo, pero nadulas dahil sa sobrang lakas ng pagsipa. Buti na lang. Nako! Samantala, tinitignan ni Thomas ang impormasyon ukol sa Flight 180. May natanggap kaming balita rito. Pagkatapos umalis ni Alex sa Paris, isang buwan siyang nagtago sa bahay. At sa huli, nataman siya ng nahulog na tipak ng bato mula sa bahay ng kapitbahay. Maya-maya pa, ipalabas sa telebisyon ang balita tungkol sa sunod-sunod na banggaan ng mga sasakyan. Lahat ng 18 kataong nasangkot sa banggaan ay namatay. Pagkatapos ay iniulat ang pagkamatay ni Ivan. Nalaman nilang nataman siya ng nahulog na hagdan. Ilang nakaligtas. Sa wakas, napagtanto na niya ang kabigatan ng problema. Si Kimberly naman ay hindi makatulog. Biglang may dumaan na sasakyan sa labas. Ang anino ng mga sanga ay sumasayaw sa kisame. At tila mga kamay na may kaliskis ang umaabot sa kanya. Isang nakakatakot na pangyayari. Kinabahan si Kimberly. Kaya naman, naghanap siya ng impormasyon tungkol sa Flight 180 sa internet. Nang malaman niyang kusang loob na nagpa-ospital si Claire sa mental hospital, dali-dali siyang pumunta roon. Subalit bago pa man sila magkita, pinag-utusan na siyang isuko ang lahat ng metal at matutulis na bagay. Kahit ang mga kuko ay hindi pwedeng pahabaan. At ang mas ikinagulat niya pa ay, puno ng mga foam ang silid. May mga nakapaskil pa rin sa dingding na impormasyon tungkol sa insidente ng Flight 180. Malinaw na lampas ito sa kanyang inaasahan. Diretso sa puntong sinabi ni Claire.